Rejected. Yan agad yung headline na bumulaga sa mga fans. PBA Committee rejects Titan Converge trade for Dave Ildefonso. The deal was supposed to send Dave Ildefonso's playing rights to the Converge Fiverr Xers kapalit ni Kobe Monje at isang season 52 first round pick. Pero ayon sa sources, nakukulangan raw yung trade committee at nagpapadagdag sa Converge. So ang sakit lang kasi imbis na makita ating gumanda yung sistema, parang lumalalim palalo yung duda ng mga fans sa consistency ng liga. Kung tutuusin, walang masama sa pagre-review ng trades, pero ang tanong, bakit parang may double standard? Naalala nyo ba yung sitwasyon noon ni na Mikey Williams at Jordan Heading? Yung rights ni Mikey hindi napakinabangan, tapos si Heading naglalaro para sa TNT, pero hindi naman nireject yung trade na yon. Same formula halos. Pero ngayon may dagdag pa nga na Kobe Monje, isang underrated wing na kayang mag-contribute agad sa rotation ng Titan Ultra. Bakit kapag ang kapalit ng isang superstar level, tatlong bangko is okay lang? Diba? Nakakagigil no? Let's be real. Dave Ildefonso is a first round pick. Same with the season 52 pick ng Converge. Depende lang sa seeding kung gaano kataas yung value. Pero parang pareho lang talaga yun eh. Kung gano'n, bakit lugi yung Titan? Hindi ba dapat equal value yung hanap ng committee? Tsaka hindi naman siguradong maglalaro pa si Dave sa kanila eh. Kaya nga, tinetrade na ng Titan Ultra para mas madaling makapag-negotiate kasi nandun yung tatay niya sa Converge eh. And Dave ngayon is a leading MVP candidate sa MPBL under the Abra Solid North Weavers. Ibig sabihin, hindi siya basta-bastang prospect. Ready player na, tested na, at may star potential talaga sa PBA. Pero intindihin nyo naman kung bakit ito ginagawa ng Titan Ultra. Ito mismo yung galing sa Spin.ph na sinabi ng Titan Management na need po namin ngayon is turn all our assets into warm bodies kasi sayang naman. Ibig sabihin, gusto na nilang makakuha ng active players in exchange for rights na baka hindi rin nila mapakinabangan. At tama rin yung pananaw nila sa Converge. Has the best chance to sign Ildefonso kasi may connection sila. Yung Abra Solid North ay pagmay-ari ni JB Bernos, kaibigan ni Coach Delta Pineda ng Converge. So logically, mas realistic yung move na to kaysa totally losing the rights for nothing. So, mas magiging kawawa pa nga yung Titan Ultra kung sakali kasi kung hindi na maglalaro si Dave para sa kanila. Pero dahil na-reject na ng committee, kailangan ulit nilang umupo sa mesa, either i-revise ng Converge yung offer or magbukas ulit ng ibang option si Titan para kay Dave. At ayon mismo sa Titan official, the trade was denied, so open po lahat ulit ng options namin. So, posible pa rin. Pero habang tumatagal, mas tumitindi rin yung frustrations ng fans. Kasi parang paulit-ulit yung cycle. May promising trade tapos biglang rejection. Habang yung ibang questionable deals dumadaan lang. Ang bottom line, hindi lang ito simpleng trade issue. It's about consistency, transparency, at fairness sa loob ng liga. Kasi kung gusto talaga ng PBA na mawala na yung duda ng mga fans, kailangan pantay-pantay yung standards para sa lahat. So for now, Titan will move forward, Converge will reassess, at si Dave Ildefonso patuloy pa rin bumibida sa MPBL as the leading MVP candidate. Kahit nasaan man siya naglalaro, isa lang daw ang malinaw: Dave Ildefonso is built for the big stage.